Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu. Ngayon pong March 29 taong 2025. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu na siyang madalas po nating technical analysis. At ayan, nakakadalawang technical analysis na po tayo kanina. Si Bitcoin at saka si XRP. At yan, inumpisahan po natin kay XRP kung saan ay kay Bitcoin, kung saan ay nakaranas po ng isang matinding pagbagsak sa presyo itong si Bitcoin kahapon at bumuo po siya ng malaking bearish candlestick. Kaya ayan, dahil dyan is nagawa niyang hatakin ang buong crypto market, kasama na po rito itong si Shiba Inu. Kaya ayan, bumuo na rin ng isang malaking bearish candlestick itong si Shiba Inu. Kaya ayan, bumagsak na rin po siya. Kaya ganyan po talaga ang crypto market. Si Bitcoin yung parang siya yung parang nagli-lead sa galaw ng buong crypto market. Kung pag bumabagsak siya is nagagawa niyang hatakin ang buong crypto market na bumagsak din. Kaya yung pagkakaiba lamang po nila is ayan, kung babagsak sila is meron yung talagang malaki yung kanilang ibabagsak, meron din yung katamtaman at meron din yung hindi gaano. Yan, hindi gaanong makaranas ng pagbagsak. Kaya ganyan lamang po yung pagkakaiba nila. Pero most likely is lahat is makakaranas ng pagbagsak. Kaya ayan, dito kay Shiba Inu is at least hindi naman po gaanong malaki yung kanyang ibinagsak. Ayan, malaki rin pero hindi gaanong kasing laki ng naranasang pagbagsak ni XRP. Mas malaki po kasi yung nabuo na candlestick ni XRP. Ngayon is ayan, nabasag yung ating minor support dito sa presyong 40 digits 1363 at isa po sa ating projection dito is kung nabasag po ito is aabot po siya hanggang dito. Possible na aabot po siya hanggang dito sa ating sunod na minor support dito sa presyong 40 digits 1297. Kaya ngayon is yung panibagong projection natin dito is yan, kung magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Shiba Inu at mababasag niya ang kasalukuyang support natin dito sa 40 digits 1297. Ang sunod po na support natin dito is nandito po sa presyong 40 digits 1248. Ayan. Ngayon is nagsisilbing resistance po natin ngayon is ang nabasag na minor support natin dito. Yan, ito na po ay isang minor resistance. Kaya ito po yung pipigil ngayon sa pag-angat ng presyo ni Shiba Inu. Yan, ngayon is possible po na mag-consolidate siya rito. Yan, sa pagitan ng minor support at saka minor resistance natin dito kung yan, kung di po niya kakayaning magbasag. Yan. Sa ngayon is patuloy pa rin naman po nananatiling bullish momentum tayo dito kay Shiba Inu. Yan po yung ating hazard indicator. Maganda pa rin yung kanyang ipinapakitang formation dito. Yan yung ating QQE mode indication. Okay pa rin po. Kaso lumiliit yung kanyang pangangatawan. Possible po na correction yung kanyang pagbagsak na ito. Naghahanap po siya ng possible correction or retracement. Kaya ayan, dahil po sa mga indicators natin na yan, is possible pa rin po, may chances po na ang pagbagsak na ito ni ayan, ang pagbagsak na ito ni Shiba Inu is possible na isang correction. Ayan, dito. Ayan, kung dito po siya makaka-recover, ayan, tatalbog siya rito. Ayan, pagkatapos ay kung magagawa niyang basagin ang minor resistance natin dito is ayan, dito na po niya muling aakyatin yung major resistance natin dito sa 40 digits 1483. Kaya yan ay sa kondisyon na kung makaka-recover po siya dito sa ating minor support dito sa 40 digits 1297. Kaya ayan, pero kung pag hindi is possible po na baka aabot pa siya dito. Ayan, baka dito po siya makakaranas ng recovery sa sunod na minor support natin dito. Ayan. Ngayon is kung mawawalan po ng sapat na, kung mawawalan po ng momentum itong si Shiba Inu,
Kung yan nga kasi bumalik po sa maliit na sukat yung ating nabubuong QQE bars. Kapag sa mga paparating na araw is ganito po yung sukat ng mga nabubuong QQE bars natin, maski kulay blue po yan, is mauuwi po yan sa pagko-consolidate. Yan, kasi walang gaanong sapat na pwersa ayan ang market ni Shiba Inu kapag nangyari yan. Kaya mangyayari is ayan, kung aakyat siya, mauuntog lang siya sa minor resistance natin. Kung babagsak siya, tatalbog lamang po siya sa ating minor support hanggang sa ayan, tuloy-tuloy po siya sa pagsa-sideways hanggang sa magkaroon po siya ng sapat na momentum either sa bullish or bearish para siya ay makalabas sa price range na ito. Yan, ngayon kung babagsak naman po siya, yan, sabihin natin is biglang nagbago na po yung trend at naging downtrend itong si Shiba Inu. Yan, possible na yan, kailangan po muna niyang basagin yung ating minor resistance dito sa 40 digits 1297. Kung nabasag po yan is yan, isusunod niyang basagin yung 40 digits 1248. At kung pag nagpatuloy po talaga yung kanyang bearish momentum, yan, kapag talagang naging tuluyan na pong bearish momentum itong si Shiba Inu, is possible po na aabot siya hanggang dito sa ibabaw ng ating support zone or mismo dito sa ating support zone. Kaya ayan, pero sa ngayon is bullish pa naman. Bullish pa rin po ang kalagayan ni Shiba Inu. Kaya possible na correction po ang nangyayari ngayon dito kay Shiba Inu. Ayun, i-check naman po natin yung kanyang 4-hour chart time frame. Ayan po siya. Ayan, yan, medyo yan, wala pa tayong gaanong nakikita na magandang pattern dito. Pero ayan, bearish na rin po ang kalagayan ni Shiba Inu. Yan, dito sa ating 4-hour chart time frame. Kaya ayan, mataas ang chances na yan sa 4-hour chart time frame is bearish po tayo. Kaya possible po na baka talagang makakaranas pa siya ng bahagyang pagbagsak sa presyo. Ayan, kasi bullish pa rin po tayo dito sa daily chart time frame, pero sa 4-hour chart time frame is bearish. Kaya posibleng ayan, kung hindi po siya dito babagsak, ayan, kung hindi rito is possible na dito. Ayan. Kaya ayan po ang aking technical analysis dito sa araw na ito kay Shiba Inu. Uulitin ko lamang po yung binabantayan po pala natin dito is kung saan po siya magkakaroon ng correction. Ayan, which is either possible dito or dito. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.